Tahimik lang kami ni Harvey, walang nagsasalita. Nakatingin lang ako sa kawalan, habang si Harvey naman ay ganoon din. Are you sure you want to sleep here? Pansin ko na kinakabahan na tanong ni Harvey sa akin. Ewan ko, kahit ako hindi ko alam kung bakit dito ba talaga ako natutulog. Pakiramdam ko ay hindi umaayon ang panahon sa akin. Lalo lang lumalakas ang ulan, tapos eto pa. Ang nangyari sa akin, ang sakit-sakit ng ulo ko. Oo, makikitulog lang naman, di ba? Sagot ko habang inaayos ang buhok ko na nagulo dahil sa bunot ng azari na iyon. Hindi ka ba naiilang? Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Harvey. Bakit naman ako maiilang? Oo, ayaw ko siyang makasama. Pero wala naman akong magagawa. Isa pa ngayong gabi lang naman, delikado na kasi sa labas. Bakit naman ako maiilang? Hindi naman ako sa kwarto mo matutulog. Napangisi ako dahil sa sinabi ko. Tama nga naman, hindi naman ako matutulog sa tabi niya. Kaya, bakit ako maiilang? Hindi na nakasagot si Harvey dahil sa sinabi ko. Ano bang inaakala niya? Sa tabi niya ako matutulog? Manigas niya. Sa laki at yaman nila, sigurado akong may guest room sila, no? We have 2 guest room here. Mayroon sa taas at mayroon din dito sa baba. Pumili ka na lang. Nakangiti na sabi ni ma'am. Napaisip naman ako, siguro ang pipilian ko na lang ay yung guest room sa baba. Nasa taas kasi ng kwarto si Harvey. Kahit na hindi ko siya makakatabi, may ilang lang din ako. Lalo na kung nasa kabila lang kwarto niya. Dito na lang po ako sa baba, sagot ko. Sure ka? Pwede naman sa taas, mas malaki ang guest room. Napakunot ulit ang noo ko sa sinabi ni Harvey. Nauutal pa siya. Okay na ako dito at saka isang gabi lang naman ako matutulog. Hindi ko na kailangan ang malaking kwarto. Dahilan ko naman. Tumango naman si ma'am at sumenyas na sundan ko siya. Kaya tumayo na ako at nagsimulang maglakad. Maganda ang kwarto na pinagdalhan sa akin. Simple lang ang mga gamit dahil wala naman daw gumagamit ang kwarto. Ngunit ayos na rin to sa akin dahil hindi naman ako mapili. Isang gabi lang naman. Hindi na ako naglinis ng katawan dahil nakapagpalit na ako ng damit kanina. At isa pa, wala naman akong dalang extra damit. Umupo ako saglit. Hinanap ko ang telepono ko dahil naalala ko na low battery nga pala iyon. Wala naman akong dalang charger. Binuksan ko ang pinto ng kwarto at tiningnan ko kung may tao sa pasilyo pero wala. Lumabas ako at isinara muli ang kwarto. Tiningnan ko kung may mga kasambahay sa paligid pero wala rin. Siguro ay tulog na sila. Patuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa kusina at nakita ko roon si Harvey na umiinom ng tubig. Do you need something? Sabi nito at ibinaba ang baso ng tubig na hawak-hawak niya. Pwede perang ng charger? Mahinang sabi ko. Ngumiti naman si Harvey. Sure. Just wait, I'll get my charger. Saad nito at naiwan ako sa kusina. Habang naghihintay, bumalik ako sa nangyari kanina. Napahawa ako sa ulo. Hanggang ngayon ay masakit pa rin ang anit ko dahil sa bunot kanina. Hindi ko nalabanan, masyadong nasaktan ako sa mga sinabi ni Azari na hindi naman totoo. Sumagi rin sa isip ko kung paano sinigawan ni Harvey ang nobya niya. Galit na galit sa Harvey. Pinauwi niya si Azari at hindi niya ito hinatid. Naisip ko na rin si ma'am. Pakiramdam ko ay hindi sila close ni Azari. Sinabi rin ni ma'am na ayaw niya si Azari para kay Harvey. Maya-maya pa ay nakabalik na si Harvey, dala-dala ang charger. Binigay niya sa akin iyon at kinuha ko naman. Ano pang kailangan mo? Hindi ka na makatulog? Tanong sa akin ni Harvey. Hindi naman talaga ako makakatulog dahil hindi naman ako sanay makitulog sa bahay ng iba. Milk? Tanong ulit sa akin ito. Tumango naman ako, siguro kahit papaano ay makakatulong iyon sa akin para mas mapadali ang pagtulog ko. At may trabaho pa kami bukas. Hindi na rin masyadong marami ang isipin ko
Tapos na ang problema ng negosyo ng mama ko. Tumalikod si Harvey at pinagtimpla ko ng gatas. Pagkatapos nun ay inabot niya sa akin iyon at naupo kami. Tinawagan ko na ang mama mo. I'll said you sleep here since you can't go home because of the rain. Napahinga naman ako dahil sa sinabi ni Harvey. Buti na lang. Kasunod nun ay hinatid niya ako sa kwarto at siya naman ay bumalik na rin sa kwarto niya. Ilang minuto na rin akong hindi nakatulog. Pagulong-gulong lang ako sa higaan at naghihintay para dalawin ang antok. Hanggang sa nakatulog na ako. Madilim, malamig, ngunit may mainit na hangin ang tumatama sa parte ng leg ko. Kasabay nun ang pakiramdam na may humahaplos sa aking hita. Idinilat ko ang aking mga mata. Madilim, pinapakiramdaman ko ang likod ko. May katabi ako. Agad kong nilinguan ang ulo ko. Madilim kung kaya't hindi ko makita ang kanyang mukha. Napasinghap ako nang maramdaman ko ulit ang isang kamay na humahaplos sa hita ko. Madilim akong napapikit. Nagdadala iyon ng kiliti sa aking katawan. Sino ka? Mahina at nauutal na sabi ko habang pinipigilan ang sarili ko na makagawa ng ungol. Anya, he whispered. But that time I know who is it. Harvey. Nagpatuloy lang ang paghaplos niya sa aking hita hanggang sa may kakaiba akong naramdaman. I felt his lips on mine. Sinusubukan kong magpumiglas ngunit hindi ako makagalaw dahil nangihina ako. The first ever man who kissed me 5 years ago kissed me again. Kiss me back, he whispered with a husky voice. I opened my eyes. This is wrong. Harvey, stop. Pilit akong kumawala sa pagkakahalik niya. Ngayon ay nakapatong na siya sa akin. Hinahawakan niya ang kanang pisngi ko at ang isang kamay naman niya ay humahaplos pa rin sa hita ko. I miss you so much. Nagigigil na bulong nito sa tenga ko. Kasunod nun ay kinagat niya ang tenga ko. Ramdam ko ang dahan-dahan na pagbaba niya hanggang sa makarating siya sa aking lieg. I heard myself gasping for air while he's doing that. He passionately kissed my neck. After a minute, he stopped and kissed me again. He bit my lower lips, and because of that, I opened my mouth. He took the opportunity to kiss me again, and he entered his tongue in my mouth. Napaungol ako ng mahina, habang patuloy ang paghalikan namin ni Harvey. Habang patuloy na hinahalikan ako ni Harvey, naisip kong hindi ito tama. May nobya siya. Hindi ako ang nobya niya. Kaya mali na ginagawa namin ito. This is wrong. Dahil sa naisip ko ay bigla akong natauhan. Mali. Mali. Naitulak ko si Harvey. Sa mga oras na naisip kong mali ang ginagawa namin ay bigla na lang naipon ang lakas ko at naging dahilan para makapagpumiglas ako sa kanya. What's the problem? Saad ni Harvey na nagulat sa ginawa ko. Lumabas ka na. Mahinang sabi ko habang lumuluha na ang mga mata ko. Nagkasala ako. Tama nga si Zari. Malandi ako. But Anya? Tumayo ako at binuksan ko ang ilaw ng kwarto. Lumabas ka na please, naiiyak na saad ko. Nakita ko naman ang naguguluhan na ekspresyon ng mukha ni Harvey. Yumuko ako at naramdaman ko ang paglakad ni Harvey at nang malagpasan niya ako ay narinig ko ang pagbukas ng pinto. Pagkalabas ni Harvey ay dali-dali kong sinara at nilak ang pinto. Doon ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko na umiyak. Nagkamali ako. Nagpadala ako sa tukso. Hindi ko gustong makasira ng relasyon ng iba. Hindi ko dapat ako naging mahina. Naupo ako sa sahig at patuloy na umiiyak. Tinakpan ko ang bibig ko upang hindi makagawa ng kahit anumang ingay. Gusto kong saktan ang sarili ko. Alam kong masasaktan si Asari kapag nalaman niyang ang naging eksena kani-kanina lang. Masasaktan siya at dahil iyan sa akin. May nararamdaman pa rin ako kay Harvey hanggang ngayon. Pero hindi ko inakala na aabot ako sa punto na ito. Na matutokso ako kay Harvey. Hindi na kami ni Harvey ang magkasintahan kaya maling-mali na nakipaghalikan ako sa kanya. Noon ay galit na galit ako sa kabit ng papa ko. Pero ngayon nagkasala ako at nakipaghalikan ako sa kasintahan ng iba.
Galit na rin ako sa sarili ko. Ma'am Anya, kain na raw po kayo. Sabi ng isang kasambahay rito sa bahay. Hindi ako nakatulog. Umiyak lang ako ng umiyak. Hindi ko matanggap na nagkasala ako. Umaga na katatapos ko lang maligo. Pinahiram ulit ako ni Paris ng damit. Sa hotel na kasi ako dediretso. Huminga ako ng malalim, paano ko haharapin si Harvey? Lalo na at may hindi magandang nangyari sa amin. Lumabas na ako ng kwarto at dumiretso sa dining area. Nakita ko roon ang dad ni Harvey, kaya binati ko ito. Ngumiti naman ito sa akin. Pagkatapos nun ay nakita ko sina Ma'am Paris at may isa pang lalaki na hindi ko kilala at si Harvey. Umupo ako sa upuan. Sa tabi ulit ako ng ni Paris umupo. Tahimik ulit kaming kumakain at pagkatapos nun ay nagpaalam na ako na uuwi na ako. Nagpasalamat naman ako sa kanila bago ako umalis. Anya, rinig ko na tawag sa akin ni Harvey. Nagmadali akong naglakad pero maya-maya ay may humawak sa braso ko. Dahil doon ay napalingon ako at nakita ko si Harvey. Anya, talk to me. Kasunod nun may narinig kami ni Harvey. Ang boses ni Azari.